Nako, ang hirap ng panahon na yun. Kahit na may idea ko na yung kidney disease, kasi yung aming sakit, polycystic kidney disease. Pero at that time, di ko pa alam na polycystic kidney disease yun. But, may idea na ako na maaaring hereditary kasi ang lolo ko at ang mama ko, puro namatay na may chronic kidney disease. At nung malaman ko yun, wala pa akong girlfriend. At saka nasa medicine ako. So, na-change ang mga plans ko. Hindi na ako nag-residency. Nag-isip na ako na siguro mas makakayanan kong postgraduate studies or masters na lang. Siyempre, nagbabasa-basa ako ng mga blogs. Tinitingnan kung paano nagko-cope yung mga ibang polycystic kidney disease ng mga patients. Siyempre, later na yon nung nalaman ko nga na polycystic kidney disease ang sakit namin. So, nagbabasa-basa ako ng mga blogs. At nakita ko yung, kahit hindi polycystic kidney disease ang sakit ni Francis Magalona, naging inspiration sa akin yun, no? Parang kahit alam niyang may leukemia siya, pero parang nakaka-cope naman siya. Being an advocate, no? Pinopost niya yung mga pictures niya pag may treatment siya, pero patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga kanta. Tapos may isang influencer patient, no? Hindi pa uso yung term na influencers noon. Si Miss Valen Kiefer, a speaker and a blogger also. Napansin ko kung advocate ka, parang sese niya, parang kahit dami niyang napagdaanan, nasusurvive niya lahat kasi meron siyang parang mission, advocate. So simula noon parang na-inspired ako mag-vlog, na-inspire ako na pwede pa na mabuhay kahit na may sakit, no?